Sakit ng ulo ko kasi naghapon nag-inom kami. Kain ulit tayo dito sa kanin baboy. Ang in-order ko is special kanin baboy. Sarap. So, ayan. Food trip tayo habang nanonood ng movie. Ang papanoodin is Anna. Ayan, kakatapos na kasi ng gala ko today. Tapos, ayan, food trip tayo ng burger and coffee. Then, watching movie. Pasensya nyo na kung madilim. Pero manood tayo ng Anna. Panoorin nyo ito, maganda rin to. Pagod ako ngayong araw. Dahil kong ginawa. Pero di ko na siya na-vlog kasi me time, hindi naman lahat ng mga binablog ko dito. Hindi naman lahat na pinupunta ko dito is dapat i-vlog ko. Gusto ko rin magkaroon ng unwind session with myself. So manood muna ako ng Anna and then update ko kayo later. And thank you so much. Enjoy kayo panonood na habang kumakain ng favorite kong burger and coffee. Mama, ang ganda ng view. Pasabog. Tangina lang. Nakakainis. Uwi na tayo. Nakakainis. Pauwi na tayo. Nakakaloka. Yung maleta ko, 7.5 kilo lang siya. Tapos sinek-in. Nag-bayad pa ako ng 1.6 ka-local. Pero later ko na-chika dyan. Maingay eh. So, ayan mga mama, nakauwi na ako dito sa Cavite, dito sa munting tahanan ni Madam Ivan. And, grabe, namimiss ko agad ang Siargao. Marami akong mga nagawa doon sa Siargao na gusto ko talagang mangyari. Tapos, well, hindi ko na ikwento yung mga ibang nangyari. Pero ang sayo, ang pinakamasayang araw talaga ng life ko doon sa Siargao is yung pinaka-last day. Ayoko sabihin kung bakit siya pinakamasaya. Kasi siguro para sa akin na lang yun. Siguro ikikip ko na lang sa sarili ko. Pero ayun yung isa sa mga pinakamasayang araw ng ano ko, ng stay ko sa Siargao. Kasi ano may bago ko nakilala. Tapos dapat talaga mag-extend ako. Tapos sabi ko hindi pwedeng mag-extend kasi nga ang mangyayari, nakaano kasi ako, round trip flight ako. So, pag nag-extend ako, yung flight na pauwi ko papuntang Manila is masasayang. Eh, di kasi siya pwedeng parang i-travel ganun. Parang hindi siya pwedeng maging ganun. Kasi parang yung eksena ng pag-book ko, ano talaga, ganun lang. Pag di ka ba biyahe, wala, mapapaliwala. So, sabi ko, hindi, uwi na lang ako. Next time na lang. Marami pa namang next time. And marami ako nakilala bagong kaibigan doon. Meron ako nakilala dalawang teacher, yung isa taga-Amerika, na nag-work, tapos dalawang magjowa na taga-Davao. Pero Pilipino lahat yun. Tapos ang saya lang, kasi ang saya talaga. Hindi ko ma-express yung feelings ko, pero sobrang saya. Namiss ko lang yung Siargao. Namiss ko. Sure ako, babalik at babalik ako sa Siargao talaga. Pero siguro matagal pa. Kasi syempre gusto ko muna magpunta sa ibang lugar. Pero kung may time talaga na parang one day billionaire ako, pupunta ako ng Siargao. Kasi sa Siargao talaga, mga mama, mahal talaga ang flight papunta doon. Nagtataka nga ako kasi kung, ang mahal ng flight, ngayon ko lang na-realize na ang mahal ng flight compare sa mga ibang destination na pupuntahan mo, lalo na pag, international, like Vietnam, ang mura, mas mapapamura ka kaysa
pagpupuntang Siargao, so like, wala, ang mahal pala, no? Pero ganun pa man, hindi ko lang iniisip na nakakapanghinayang, ganyan. Kasi, well, nag-enjoy naman ako sa Siargao. Maraming mga nangyari sa akin doon na hindi ko na na-vlog, nakikip ko na sa sarili ko. Tsaka hindi kasi ako, pag pupunta ako sa isang lugar, hindi naman ako laging nagbablog, nagmamontage ng place. More on picture lang ako ng ganyang place. Tapos okay na, dun i-ID ko sa aking Instagram. So lahat ng mga kaganapan ko sa Siargao, yung mga iba dun na hindi ko napakita sa vlog is nasa Instagram story ko. Kaya i-follow nyo ako sa aking Instagram and na dun sa highlights ng aking profile yung aking Siargao trip. Ayan, and yan. So far, so good naman yung naging experience ko sa Siargao. Nakapag-meditate ako, tapos may mga natutunan ako sa life ko na dapat kong gawin. Kasi lately, parang yung buhay ko parang pa ganun-ganun eh. Parang hindi mo alam sa paputing direction ng buhay ko. Pero, alam mo yun, parang yung pagpunta ko sa Siargao, parang it lead me. Parang kahit papaan naman, parang nalinawan ako na dapat ganito. Kasi ang dami kong nakakasalamuhang iba't ibang tao doon. So parang natututunan ko na, dapat pala ganito, dapat ganyan, dapat pala ganito yung dapat gawin. Alam mo yun, kasi at my age, etong 25 years old ko, ito yung time ng era ng life mo na parang hindi mo alam kung saan siya papunta, nape-pressure ka sa anong dapat mangyari sa buhay mo. Syempre, yung mga ibang kasabayan ko before na nag-aaral pa ako, yung iba sa kanila, nakapagtrabaho na, nakapagpatayo na ng bahay, may pamilya at asawa na. Alam mo yun, parang ako na ganito sa ko, ano ba talagang goal ko? Eh sila nakita na nila yung parang gusto nila mangyari sa buhay nila. Eh ako parang hindi pa. So, ay yung time na parang napipressure ako. Abangan nyo kasi marami pa tayong goal. Ang na-realize ko talaga bago matapos tong taon na to, gusto kong makapag-swimming lesson. Ay yung isang pinaka gusto kong gawin. Kasi na-realize ko na I love beaches. So, parang hindi yung pwedeng nagtatapisaw lang ako. Siyempre gusto ko lang ako marunong maligo, mag-swimming, ganyan. So, ay sa mga gusto kong gawin this year. And then, gusto ko din matutong mag-motor. Kasi, grabe. Pag marunong ka mag-motor, mas mapapadali buhay mo. So, nakatipid ka. Kasi nga, di ba sa Siargao nga, puro ko tricycle sa pamamala ko. So, para mas gusto kong matutong mag-motor para, kahit, alam mo yun, kahit marunong ka mag-motor, makakagawa lang. Kahit saan gusto pumunta, makapag-ikot-ikot ka, makapag-road trip ka, ganun. So, isa yun sa mga aralin ko mag-motor-motor. And sa Siargao naman, parang hindi naman kailangan ng driver's license doon kapag magre-rent ka ng motor. Basta as long as marunong ka, go lang. So, I don't know, pero kung, hindi ko naman alam kung kailangan po or hindi kasi hindi naman ako nakapag-rent, hindi ko pa na-experience. Pero parang feel ko hindi naman kasi, I don't know. Pero ganun pa man, nasaya ang aking Siargao trip. And nandito na ako sa bahay ni Madam Ivan. And meron tayong special guest. Andito yung aking mga bulinggit na pamangkin. Hindi ko alam kung natatandaan nyo pa sila, pero matagal ko na silang hindi napakita sa vlog ko. Kasi, etong pamilya ko kasi, hindi sila maano sa vlogs. Hindi sila sanay. And ako naman kasi, gusto ko rin bigyan ng privacy yung pamilya ko. Pero, ayun yung dalawa kong pamangkin, si Crystal at si Siren. Nagahapon kasi, bago ako umuwi dito, pumunta muna ako sa bahay ng ate ko kasi malakas yung ulan. So, doon muna ako nag-stay. And pagpunta ko doon, nandun yung pamangkin ko. Tapos sabi nila, gusto nila sumama sa Cavite. So, sinama ko sila. And by the way, nagpaalam ako kay Madam Ivan na kung pwede ba, dito muna yung pamangkin ko. And iuwi ko naman sila ngayon. Parang nag-overnight lang sila dito kasi iuwi ko rin sila mamaya. Kasi ida-drop up ko lang itong mga gamit ko. And babalik ako ng Paranaque para, alam mo yun, mag-edit ng vlogs. Eh dito kasi nalulungkot ako pag ako na mag-isa. Malulungkot ako. So, ayokong ako na mag-isa. Parang iba yung amats dito. Okay lang ako mag-isa pero yung lalabas ako, tapos ganito yung tsura ng labas, parang wala na akong kakilala, wala akong makachikan. So, ayoko lang ganun. Okay lang ako yung mag-isa lang ako sa isang bahay, tapos paglabas ko ng bahay, alam mo, may mga close kami, mga kapitbahay ka lagi yung makakausap, matatambaya, mga kachikahan, ganun. Sila Siren. Ay! Yan na sila. Pasok na kayo dito, pakita nga dyan. Ba't kayo lumabas? Yan yung pamangkin ko, si Crystal, big girl na siya. Tapos si Sairi, ay Crystal, ayan. Takting, lalaki niya na, oh. Ganyan na bulok. Ba't na yan si Crystal, sabi mo mag-vlog ako, tapos ayaw mo naman. Paglulutuan ko sila ng kanilang breakfast, pero ang breakfast nila is alauna na, kasi napasarap yung tulog nila dito, kasi umulan. So, ang nangyari, sayabot mo nga to, Sai, yung wallet.
Umulan kasi ngayon, tapos napasarap yung tulog ng mga pamangkin ko. So, ano nangyari? Late na sila nagising. Late na rin ako nagising. Late na kami kakain. Sila ang late nakakain. Balik intermittent fasting kasi ako. So, ang kain ko pa is 6 p.m. Then, mag-end yung kain ko ng 12. Then, kinabukasan 6 p.m. na rin ako kakain. Then, hanggang 12, ganun. Ang ulam nila is egg. Tapos, bilan ko sila ng 4 na hotdog. So, lulutuan ko muna sila and then mamaya balak ko umuwi na kami ng Parañaque. Dahil rin okay na ba ito sa inyo? Hotdog itlog lang? Nakapagsain na rin pala ako para sa kanila. Itong itlog, ano yung ko? Ibating ko or ano? Bakit sa yung bilog? Yung ano lang? Iyo. Tambol. Itlog. Pahit naman kayo sa vlog ko, pakingagiya eh. Lalaki na mga pamangking ko. Okay na sila sa pagkalak. Si Irene, anong grade ka sa pasukan? 7. Tapos si Crystal, ikaw? 4. Grade 4. Ang bilis ng panahon. Pero ganun pa man, gusto ko mag-Q&A vlog about sa share go trip ko. Or kahit ano. Gusto ko mag-Q&A kasi nasawa na ako eh. Parang lagi ako nag-ako ng camera. Tapos lagi akong gusto ko na magkaroon ng sit-down vlog. Yung chika-chika lang. Tapos okay, na-upload ko na. Ganun. Ayun yung gusto ko gawin ngayon. So, comment down below kung gusto niyo mag-Q&A vlog tayo. And kung meron kayong question, comment nyo na yun dyan. Pero mag-ano kasi ako sa IG. Tingnan ko pa kung bakit sinipag ako gumawa ng Q&A vlog. Pero si Selly B is, hindi na siya babalik muna dito. Kasi, nami-miss niya ang kanyang family. So, nakakalungkot lang kasi di ko na makikita si Selly B ng matagal ulit. Kasi dito, habang nag-stay ako, kami ni Selly B laging tabing matulog. Tapos pagka bago ay matulog, nagpipintuwa pa kami ni Selly B, mga nagchichika-chikahan pa kami, nagbabaliw-baliwad kami. Pero ngayon parang hindi na dito si Selly B muna mag-stay, sa Cebu muna siya. So, nami-miss ko siya agad, kahit na wala pa si Madam Ivan dito. Si Madam Ivan di ko lang kaya uwi, pero nasa Cebu kasi sila. So, baka mag-enjoy muna si Madam and then, after siguro, nung pag-enjoy niya, bumalik na siya dito. So, rin, ano hindi ko ito i-scramble egg ha? Yes. Ay, gaga lang. Ganyan lang gusto mo sa ganito? Ma? Nakainit naman kayo, kain na kayo kung hindi pa. Ito ba kakain? Hindi pa, kayo lang muna kain. Bawal pa kumain, di ba nga kumakain ako 6 na. Kasi balik tayo sa pagdadayo. Ayaw mo ba ganito sa'yo, Tal? Ganito na lang sa'yo. Ayaw mo? Gusto mo halo-halo? Magdalawang hotdog din tayo. Para maubos niyo yan. Gusto pa akala mo bago sa ano eh. Sa mundo eh. Yung kuha lang kayo, kumakain ng madaming kanin ha. Dahil hindi ko na kayo papakainin bukas. First and last kain nyo na ito. Damihan nyo kain nyo. Tignan mo na dito ang hotdog mo. Ano? Tapos hotdog dalawa. Crystal, asan yung plato mo? Gusto mo ba inutong-lutong ganito? Inutong-lutong? O, ganito lang. Ganyan lang. Gusto yung parang yan lang. Parang feeding. Parang feeding program ka. Tsake nyo? Gusto na yung katulong nyo ako dito. Sarap pumunta ka dito para may katulong kayo. Ay, taray, sosyal. Sa bahay nyo dati, asin lang kayo ah. Ngayon, nakaganyan na kayo ah. Ketchup, gusto nyo ba ketchup? Ito, ketchup sa dyan, ano? Kapit mo. Nakaka-stress. Yung account ko is hindi siya nag-ano. Pero may na nga yan. And ngayon, dito sa Parañaque maulan. And sa Cavite din ngayon umuulan. Pero sa, sa Siargao, sobrang init. Iba yung init doon. Pero yung init doon,
kaya ko naman. Kasi syempre doon ka naman para hindi magtakot-takot sa di ba, sa araw. Para enjoy. Pero alam mo, sa Siargao, napansin ko talaga. Maganda pumunta doon with your barkada talaga. Parang kapag mag-isa ka, parang may isip na mga tao pag mag-isa ka, pag solo traveler ka dun, parang may pinagdadaanan ka, nasa stage ka na pag-move on. Ako din, na-feel ko, parang mas masaya dun kasi sa Siargao kapag marami kang kasama or may kasama ka man na kahit isa. Kasi alam mo yun, kahit paano may makakausap ka dun. Kasi sa Siargao, parang hindi naman friendly mga tao dun. Parang may kanya-kanya silang eksena sa buhay nila. So habang nag-intermittent fasting tayo, more on water lang talaga ako para at least hindi tayo ma-dehydrate. Gusto ko talaga malamig na tubig kasi may feeling siya na parang naka-refresh. And ang kain ko pa kasi mamayang 6 p.m. Yan, nagka-fasting na ako ng almost 14 hours. Ayan. Wow! Sabi naman na kasi kung di magkakain-kain, alam naman ng mga bayot yun na hindi ako pala kain talaga. And ako talaga every morning, wala akong ganang kumain. And gabi talaga yung time talaga na nagugutom ako. May mga times na naman nagugutom ako sa morning, pero kaya ko siya tiisin. Hindi katulad na ibang tao na parang morning talaga yung kailangan kumakain sila. Ako kasi hindi. Kasi feel ko pag kumakain talaga ako ng morning, parang yun yung time na parang may susuka ko lang yung pagkain. Kasi parang yung tiyan ko, parang tulog pa siya. Hindi pa siya ready kumain ng mga kung ano-ano man. Okay lang magkape kapag nasa intermittent fasting ka. Basta ice americano. Or it means parang purong kape. Walang halong sugar, walang halong vanilla, walang halong milk, ganun. Sarap. Managbite ko yung kanin. Ako madami. Si Kristal. Ako din naman eh. Madami din konti. Madami konti. Ubusin niyo yan ha. So, iuwi ko rin to sila mamaya sa Parañaque. And uwi din ako ng Parañaque kasi nga, meron pa akong gagawin. Pumunta na talaga ako dito sa Cavite para i-drop off yung mga iba kong damit. Kasi ipapalaundry ko yan sa SM 13. Ang tagal nyo? Wala. Ayun na nabili nyo? Saan punta? Ng ano? Ano pagkain? Yan. Mga chikadora kayo, gumagala lang kayo dito. Ay, hindi nyo binili lahat sa Irene? Ha? Hindi nyo lahat binili? Hindi. Yung pera? Ba't nyo binili? Kala namin kaso sa Milkies. Magmimilk tea ka pa? Kanina ka pa nagmamatamis? Ano gawin nyo dyan? Bibili. Ng ano? Meron ka hindi. Hindi na lang. Candy! Sa ano ba? Wala ka dyan. Mas gusto ka na naman sa sabat mamaya. Gusto ka na naman sa sabat mamaya? Oo nga eh. Di ako sanay. Di ba? 1, 2, 3, 4. Uwi tayo maya-maya. Hindi pa nila yung gamit nyo. Uy! Say. Sampu lang kami. Are you leaving? Say, Hindi mo sampu mali. ah. Ha? Hindi mo mali pagkain nyo. Uy, yung pira mo. Uy, magkano yun? Sampo. Tagal. Tingnan mo. 10, 6, 7, 8, 9, 10. Gagala na naman kayo sa labas. Ang mukha lang ng ano? Magkano ba milk tea? 49. 14 pesos? 49. Gusto niyo ba milk tea? Ang tamis kasi ng kristal. 39. Hindi pwede hindi pa tamisan. Kaso parang store siya eh. Papasok pa. Sa labas ng gate. Lumalad pa kayo ng gate, no? Marapa pa kayong dalawa, hinayo pa kayo. Paano nalaman? Alam ba siya tukoy mo? Yung open push. Oo, bibili ng kape. Minsan, tambay-tambay pa kayo. Magkano yun, Tay? Magkano yun? Hindi ko alam. 49? Nahiya ako pumasok ka ba nun? Hindi ko kayo. Di na. Ano? 49? 49 pesos. Yung ano? Witty. Gusto pa ba milk tea? Dito. Kasi matamis yun eh. Ha? Pwede naman sabihin hindi matamis. Hindi matamis. Bawal yun. Kahit na sabihin hindi matamis, matamis pa rin yun. Ate na lang kami sa isa. Kaya, start umiyak tayo. Madali lang naman yun eh. Ano yung gamit mo? Wala na lalabas. Lalagay lang naman yung ano. Hindi, kung ano yung gamit mo. Huwag tayo kumain. Sige, sa nakatingin sa camera. Kala mo naman first time niya. Hello teacher, hello classmate. My name is Irene R. Estrada. I'm 13 years old.
Ang Livin, Santo Niño, Parañaque City. Kaingin, Juan Escara. O, ikaw naman dito ka. Hindi ako marunong. Hindi marunong pero magaling ka magpapogi. Pausok ka na. Mamaya, takayin ka naman ng ika mo. Dala ka plastic. Di ba may plastic dyan isa? Ako mo doon. Ito ka daan. Yung basurahan doon. So, ayan, bago kami umuwi, si Sayrine nagpapauso kasi may hika. Ano? May hika. Ba't siya may hika? Siyang kulit-kulit. Ay, ikaw di ka makulit. Hindi. Ay, sweet girl ka lang. Alam mo, ang kulit-kulit mo, ang kulit-kulit mo. So, ayan, yung pausok ni Sayrine. Sira na. Bakit nasira yun, Sayrine? Sinira ni Ninang Beng. Sinira mo ka mo. Ha? Ayun na nga na nagliligtas sa buhay mo. Pag hinihika ka, tapos yung pa inaalagaan. Ayun yung papausok niya. Hika. Tapos yung papausok niya, nilalagyan niya ng tubig. Parang sira ulo. Meron pa naman dyan, di ba? Ayun, oo. Ubus na ba? Matagal na yan, ini-stock ko. Ba't di mo tinatabi? Ano, remembrance mo to? Wala ka nang tira sa irin? Ay, ito, oh. Meron na. Ubusin mo yan. Ganyan dapat pinuubos. Dapat kaya kayo hinihika. Pag magaling na, magtatakbo-takbo sa labas. Ito din, hindi man na sinasabihin ate niya. Dapat kayo. Ubusin mo yan sa irin. Ubusin mo yan. Ganyan. Anong okay na mahaba biyahin natin? Gusto mo, nabus mo na to. Sayang to. O, tina lang to. Mag-evap to mamaya. Paano dito? Ubus mo lang? So, mamaya-maya, uuwi na kami. Magkaasikaso na kami ng gamit. And then, uwi ko na sa Cavite to. Ay, uwi ko na sa Parañaque to, mga to. Tapos, siguro mabalik ako ng Cavite after 3 days siguro or 4 days, depende. Update ko na lang kayo later kapag paalis na kami ng pamangkin ko. Ganyan ka na, alis. Diba? Wala akong damit eh. Oh, so lang ang panty. Tapos ito naman sa Sayrine, wala rin damit. Pinadala ng damit kagahapon. Hindi magdadala kung hindi ko sinabihan. Pero, ganun pa, manapin ko na lang kayo later kapag paalis na kami. May panty. May panty. Ano? May panty. May panty kayo, tomboy ka. Dapat brief ang babihin mo. So, ayan, dumating na yung order naming food for Sayrine and Crystal. Kumain na kayo? Ay lang, in-order ko sa kanila. Tapos tubig na lang kasi puro sila soft drinks. Hindi na healthy. So, kailangan nyo rin magtubig-tubig, ha? Dito na kami sa Parañaque. Pero, ibababa ko muna itong mga to. And then, bago ko umuwi. Ito, French burger niya. Nag-burger lang ako kasi pag uwi ng bahay, meron akong sisig doon. Nagpabili ako ng sisig. So, burger na lang tayo. Wala. Ba't ikaw kumakain? Pwede kayo nakatat kanina sa may pite, sa may ano? Yung lalaki, sa sasakyan. Hindi na takot? Nagkakot. Saan? Yung sa ano ba? Kanina umakyat. Oo, yung makasala sa lalaki. Takot na ako eh. Yung takot, di ba para siyang galit? Trabaho lang, di ba? Nakadaka. Kaya kayo yung ano. Sabi mo hindi naman daw siya ano. Manunulisit ata siya. Ha? Maghihingi ng pera. Kaya kayo lang yung ano na walang... Ganun nga. Sana. Kahit siya lang daw yung ano na ano madamot. Madamot akong doktor. Wala katakot ka kanina. Tilago ko nga sa cellphone ko eh. Sabi niya, Baka pinakita niya pa ID niya. Kaya. Ito po ako. Babay na kayo sa vlog ko. Baka ito na hindi makikita ko kayo. Bye! Anong sabihin mo? Thank you. Ano? Salamat. Anong experience sa Cavite? Masaya. Masaya din ako. Anong sabi natin mo? Hindi sinasabi mo din eh. Kasi nakaka-wifi.